Nasaan na po ba yung dalawang bata na nasa likod ng pamamaril? Yung 15-year-old tsaka yung 14-year-old? Yung 15-year-old was charged by the CIDG. Yung 14-year-old nasa DSWD undergoing assessment and evaluation. Mm. Ano yung mga lumalabas na nag-trigger sa kanila to do this? Two things. Ayon sa mga bata, excessive bullying. May yung 15-year-old, yung babae daw, may isang babae na inasar siya tungkol sa buhok niya. Tapos nagtatawa ng lahat. Tapos naging parang barkada itong dalawa eh. Nagkuntsaba sila. Dalawang araw sila nag-usap. Kasi parang Friday nangyari yon. Sabado, Linggo, pinlano nila. Lunes, in-execute nila yung tragedy. Yung tragic killing ng mga estudyante. Teka, dahil ang binuli sa buhok, nagplano silang patayin yung mga babae? Kasi meron din elements yan na yung mga players naglalaro ng gore box, isang parang video game na nagiging desensitized yung mga bata tungkol sa violence. So, when you play the game Gore Box, meron doon chatter group and it leads to the dark web na pwede kang mag-conversation. At marami doon nakikita namin na hindi namin nakita dito. Kung hindi kami, I'm not saying specifically na sila. Pero pwede kang mag-land sa isang conversation na extremism. Parang dare ka ng ibang mga tao doon sa chat group na, sige nga, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Kaya niyo ba? Parang ganun na nangyayari. So dinair yung dalawa? In theory, yes. Pero ang tingin namin talaga, with full discernment, ginawa ng dalawang bata eh. Merong part elements of the conversation, sabi niya, nung 14-year-old, ako na lang ang gagawa kasi ako hindi ako pwede ma-charge. Kasi 14 years old lang siya. So, in full discernment talaga. Okay. Hindi ba itong bata na ito, dahil ganun yung kanya naging impression, hindi ba siya nabiktima nitong mga walang yang nagdi-demonize itong Juvenile Justice and Welfare Act na sinasabi, wala kayong pananagutan dyan. When in fact, meron eh. Tama. Isang defect ng law na nakita namin yan. At isang malaking problema namin yan. Marami kami nahuhuli na 14-year-olds na ginagawang drug courier ng mga organized crime groups dahil hindi pwede ma-charge yung mga bata. Marami kaming nakikitang grupo na ginagamit ng mga 14-year-olds sa ibang mga activities dahil hindi sila pwedeng ma-charge. So, nililayer nila yan. Hindi alam ng mga 14-year-old kung sino nag-contact sa kanila eh. Pero to the point na sila na nagiging courier ng drugs. Kung mahuli namin, wala kami magawa dahil nga 14 years old pa lang. Ayan ang defect ng batas na yan eh. Discernment is not a function of age. It's a function of maturity. So, mahirap gawin yung conclusion na basta 14, wala ka ng kasalanan. And in this case, in full knowledge sila. Pero dun po ba sa experience ninyo, no? Yung mga binabanggit yung mga cases na ganyan, hindi ba gumagana yung mekanismo under the law na merong pananagutan pero iba yung approach dun sa mga below 15 years old? Ayun ang defect ng law na sa pagkakaintindi namin, talagang at 14, 15 nga, ang considered under the law na wala silang discernment of facts or discernment ng pag-carry out ng krimen na ginawa nila. Okay. Ito po isa kong tanong, Secretary, no? Pasensya na, medyo humahaba ng konti. Ang dami kasing issues, no? Paano nagka-access sa baril yung 15 tsaka yung 14-year-old? Paano nakuha yung baril ng tiyahin tsaka yung baril na nakaregister ito sa isang security office? Yung 14-year-old, kinuha niya yung baril ng tiyahin niya na policewoman. Yung policewoman kasi, may mga post pa sa Facebook, tinuturuan niya bumaril yung bata. So, yung 15-year-old naman, alam niyang may revolver yung security guard. So, kinuha lang nila to, madaling araw, tapos po yung pinasok nila yung eskwelahan. Ang mahirap dito sa IRR ng gun ownership, civil liability lang ang misuse of their firearms sa iba gumamit. Civil liability rin. Dapat may criminal liability rin ng ang mga gun owners. Kung may gumamit ng baril nila, kahit hindi nila alam, pero hindi nila inalagaan ng baril na hindi nila tinago na maayos, na sila lang may access,
dahil ibang gumamit. Walang criminal liability ang may-ari. And that should be changed. Ito yung mga recommendation ninyo. No? Pero yun nga, iniisip ko po rin sa... Kasi ngayon ang debate, dapat daw babaan yung minimum age of criminal responsibility. Pero ang isang argumento po dyan, miski babaan mo yung age of criminal responsibility, kung nandun pa rin yung access to guns, ang daming loose firearms, maraming irresponsible na mga adults. I mean, this won't actually change a thing. Dahil yung bigger picture is not being addressed. The bigger picture really is that the law has to be changed about the accountability of firearms. That's number one. Yung accountability ng firearms owners. Kaya yung iba yung pro-gun, people for responsible ownership of guns. Diba? Dapat kung advocacy nila yung responsible ownership, dapat responsible safekeeping rin. Kasama yan. Number two, yung age of discernment talagang big debate dito eh. How do you determine? Para sa akin nga, maturity is not a function of age. It's a function of wisdom. Yung kung full discernment ka talaga, hindi kahit bata ka pwede mangyari yan, alam mo ginagawa mo. In fact, alam niya na hindi siya pwedeng ma-charge. So ayun yung mga defects sa law na dapat palitan. Kasama po ba rito sa inyong sinisilip yung possible drawing of inspiration from the mass school shooting sa Amerika? Yes, that is part of the case build-up. Dahil very evident na naglalaro sila ng video games. Pero again, where do you draw the line? Diba na magiging culpable yung video game owners? It is to my recommendation also na yung mga first-person point of view na shooting games ay i-ban na ng DICT. I-ban na dito sa Pilipinas. Dahil psychologically, nagkaka-effect na sa mga bata natin. Magkaroon ng copycat nung gabing yun, the next day. Tinawagan ako ni Senator Bam Aquino. Sinabi niya sa akin na may narinig ako chatter dito sa baba na may nagpo-post sa Facebook na gagayahin niya. Totoo nga, tinuntahan kagad namin, tinignan namin yung post, tinuntahan kagad ng CIDG at tinamin ng batang babae na plano niyang gawin pareho at pinost niya rin na may papatayin siya. Siya nagkakaroon ng copycat ngayon dyan. Yung batang babae po? Opo, 14 years old. Bakit? Bakit daw? Bakit daw? Anong nag-trigger sa kanya? Hindi po ba ito joke lang? Or, kumbaga, meron siyang mental health issues about gender identification na parang nagiging issue sa bahay at sa eskwelahan. Kaya, nag-iba ang kanyang mindset. Ayun na lumalabas sa investigation. So kung mental health is an issue, so dapat i-address din po yan. Kasi nga, ito iniisip ko, no? Hindi naman lahat na nabubuli nakakaisip na maghanap ng baril tapos pagbabarilin yung mga class nila, hindi po ba? Tama. Actually, may nangyari rin sa Cavite ng isang araw, may isang babae naman, pumasok sa classroom, biglang may sinaksak siya 3 classmate. Pero yung bata naman ay may mental health issues at naglalaro rin ng video games. Hindi siya pumasok na 1 taon, tapos nagpaalam siya sa magulang, gusto ko na pumasok this school year. Pagdating doon, nag-ormentado siya, may sinaksak siya na 3 classmate. Again, common element sa 3, naglalaro sila ng video games. At, okay, sir. Whether or not namin nakita yung chat. Yes. Sir, last 2 questions na lang ha. I understand, meron pa pala kayo meeting, pasensya na. Last 2 questions. Nasaan na po itong babae na nagplano na gumawa ng copycat crime? Nasa DSWD siya ngayon for counseling and for debriefing kung ano talaga nangyari. Okay, and lastly, nasaan yung mga magulang nitong 15 tsaka 14-year-old na namaril po dito sa Tacloban? Where were they in all of this? I don't have full personal knowledge kung nasaan sila. Wala pa sa report sa akin.